2026 might be the biggest year for movies. Hindi lang for international films ha, pati pelikula natin dito, kapanapanabik. Ito ang most anticipated movies of 2026. Simulan natin sa mga international films. Una, andyan ang The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, na nakatakdang ipalabas sa November 20. Welcome, Panem, to the glorious reaping of District 12. Ang pelikulang ito ay isang prequel na tututok sa kabataan ni Haymitch, starring Joseph Zada at Whitney Peak. At oo, inaasahang may cameos sina Jennifer Lawrence at Josh Hutcherson. Mas magiging madugo, political at mas tragic daw ang prequel na ito. Sunod, andyan din ang pelikulang Michael. Paano mo nga ba ikikwento ang buhay ng King of Pop na si Michael Jackson? Si Antoine Fuqua na direktor ng Training Day ang hahawak sa pelikulang Michael, isang two-part biopic tungkol kay Michael Jackson. At alam mo ba kung sino ang gaganap bilang MJ? Hindi impersonator, kundi ang totoong pamangkin niya mismo, si Jafar Jackson. Tatalakayin ng pelikula ang buong legacy ni Michael mula Jackson 5, global stardom, hanggang sa controversial abuse allegations. Next, andyan din ang The Devil Wears Prada Part 2 na nakatakdang ipalabas sa Mayo after 20 years. Magsasamang muli sina Anne Hathaway at Meryl Streep. Sa sequel na ito, si Miranda Priestly ay nakikipaglaban para buhayin ng Runway magazine sa panahong patay na ang print media. At sino ang tatawagin niya? Syempre, si Andy, ang dati niyang secretary. Kasama pa rin sa pelikulang ito sina Emily Blunt at Stanley Tucci. Passion, power, ego at nostalgia. Perfect recipe para sa box office. Andyan din ang pelikulang The Odyssey. Sa pelikulang ito, dalawang salita lang masasabi ko. Christopher Nolan. Siya lang naman ang direktor ng Oppenheimer at Inception. At muli siyang sasabak sa epic story ni Odysseus. At alam mo ba yung cast? Grabe! Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, at marami pang A-listers. Parang Avengers ng serious actors. Andyan din ang pelikulang Spider-Man Brand New Day na nakatakdang ipalabas sa July 31. We ready? Kung may superhero fatigue na ang iba, nako, pagdating kay Tom Holland bilang Spider-Man, nako, marami pa rin ang excited. Kasama niya ulit si Zendaya sa pelikulang ito at may bagong pasabog, si Zadie Sink ng Stranger Things. Maliban sa Spider-Man, andyan din ang Dune Part 3 na nakatakdang ipalabas sa December 18. Ito ang pangwakas at panghuli sa Denis Villeneuve trilogy. At ang cast ganun pa rin, si Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh at Robert Pattinson. This is not just sci-fi. Ito ang modern epic ng henerasyon natin. Okay. Ang bubongga ng mga international films, no? Dito naman tayo sa local. Syempre, hindi ba patalo ang pelikulang Pilipino? Andyan ang pelikulang Sisa, Under the Idea First Company. Isang historical thriller directed by June Robles Lana. Ang malaking balita, pinagbibidahan nito ni Hilda Coronel na magbabalik pelikula after 13 years. Set during the Philippine-American War, tungkol ito sa babaeng nabaliw matapos masaksihan ng isang madugong massacre. Kasama sina Eugene Domingo, Jenica Garcia, Romnick Sarmienta. Mabigat, masakit, pero mahalagang panoorin ang pelikulang ito. Andyan din ang pelikulang Until She Remembers, under Solar Pictures, directed by Brillante Mendoza, na kauna-unang Filipino na nanalo bilang Best Director sa Cannes, starring Barbie Fortesa, Charo Santos Concho at Boots Anson Roa. Isang tahimik pero masakit na kwento tungkol sa pamilya, trauma at sakripisyo. At panghuli, andyan din ang Elena 1944, starring the Queen of Box Office, Catherine Bernardo. Isang historical drama tungkol sa isang Filipina na naging slave ng Imperial Japanese Army noong World War II. Directed by Olivia Lamasan. Ito ay pelikulang hindi madaling panoorin, pero kailangang panoorin. So yun na nga mga kamag-ano. Meron ba akong nakalimutang i-mention sa aking listahan? Comment mo na yan sa comment section. Kung gusto mo pa na magayto pang insightful contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamag-ano.